Welcome po sa pangatlong araw po ng Sabado. At ang ating pong subject ay Biblical Eschatology. Ito. Dito po tayo sa part 2. Page 62 po ng inyo pong mga manual. Pag-usapan po natin the main points. In particular po, dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 12. Pwede po bang pakibasa muna at pagkatapos ay tayo po'y manalangin. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 12. Tapos buksan tayo sa panalangin ni Pastor Arnold. 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 to 12. 1 to 12. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang iyan ay pangaral o pahayag o sinulat namin. Huwag kayong magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang Panginoon hanggat di pa nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang pagbitaw ng suwail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ng lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ang Diyos. Hindi pa ninyo natandaan, sinabi ko sa inyo, nang ako'y kasama pa ninyo, hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Lilitaw ang suwail pagdating ng takdang panahon. Ngunit, ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at manatatiling ganyan hanggat di maalis ang humahadlang sa kanya. Kung maalis na ang humahadlang, mahayag na ang suwail. Ngunit pagdating ng Panginoong Hesus, papatayin niya ang suwail sa pamagitan lamang ng pag-ihip at pupuksa. Pupuksain niya ito sa pamagitan ng kanyang nakakasilaw na liwanag. Paglitaw ng suwail, taglayin niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng panlilinlang ng mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa pagpapahamak sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makakapagligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y maninlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon, mapaparusahan ng lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Parigat, salamat po sa tanghaling ito, Diyos. Salamat sa isang yugto, Diyos, ng aming pagsaliksik, pagbulay ng iyong salita, Diyos, na magbibigay liwanag, magbibigay kulay sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po rin ka po, Diyos, sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, part 2. The main points. Page 62. Sabi nga po, in the previous parts of this discussion, nakaraan po, we gave our reasons for rejecting the interpretation of 2 Thessalonians chapter 2, which is popular today. Ano yung popular today? The view that takes place, the final fulfillment of all these things, as at some still future time. That is popular, di ba? Very common. Just prior to Christ's coming or second coming. So, yun po yung common na pagkakaintindi po natin. So, we now want to show why we have been driven to adopt the view that says this prophecy was fulfilled in that generation of the apostles. Yun po, no? And also, why cannot fully agree with the view that many Protestants had during the time of the Reformation. So, meron na yung another view, no? Pakibasa nga po yung number 1. Anybody? First reason is that Paul warned the Thessalonians
to do, not to be deceived by those who are being misled into thinking that the day of the Lord has already come. Verse 2. No, says Paul, for that day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed. Verse 3. Christ's second coming could not take place, in other words, until this event, the rebellion, had happened. But to what event was Paul referring? We believe it can be none other than what Jesus had already predicted in Matthew 23 and 24, verse 1 to 35. We have already shown in our previous discussion that the Jewish theocracy was to be overthrown because of its rejection of Jesus as the promised Messiah. Jesus said that was going to happen in that generation. I quote. That is why Paul says, quote, Do you not remember that when I was still with you, I told you these things? So, ano po ang sinasabi diyan, yung unang kapaliwanagan, the first reason. What does it mean? Ayon sa kanya pong sinasabi, no? Ano raw? May warning, doon sa mga taga-Tesalonica Na dumating na ang araw ng Panginoon. na dapat hindi sila madaya. Yun nga, no? Ano yun? Who were being misled, yung thinking that the day of the Lord had already come. Na dumating na, no? O already come. Tapos na? Dumating na? O, Hindi pa. sabi ng verse 2, basa nga po yung verse 2. No, says Paul, for that day will not come unless the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed. Oh. 2 Thessalonians chapter 2, verse 2, sabi roon, that you not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by spirit or a message or a letter as if from us to the effect that the day of the Lord has come. Sabit po ng talatang 2. So, sabi nga, no. Says Paul, for that day will not come unless the rebellion comes first, and the man of lawlessness is revealed. So, ibig sabihin, hindi pa dumarating. Ito panahon niya. Panahon na yon, hindi pa dumarating. Meron daw muna mangyayari, ano raw? Rebellion. Yun. First of all, magkakaroon na tinatawag na rebellion, comes first. At ang kasunod, yung man of lawlessness revealed. Talatang 3. Let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy, dito apostasy, comes first, and the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. So, ano sinasabi rito? Yung day of the Lord, hindi pa nangyayari. Bago dumating ang day of the Lord, preparing for what? Second coming? Meron munang rebellion or apostasy na mangyayari. At lalabas din yung man of lawlessness. Diba? May Tagalog yan? Wala. Sige. Tuloy ko na lang ito. So, sa verse 3, Christ's second coming could not take place. In other words, until this event, the rebellion had happened. But to what event was Paul referring? Ano yung event na ito, yung rebellion? Saan ito nangyari? We believe it can be none other than what Jesus had already predicted in Matthew 23. No?
At nakapaloob yan hanggang sa Matthew 24, verse 1 to 35. So, we have already shown in our previous discussion that the Jewish theocracy was to be overthrown. Bakit? Because of its rejection of Jesus Christ as the promised Messiah. Ano? Ito yung para bagang ano to, ito yung lumilitaw na great apostasy. Yung rejection ng Jewish sa ating Panginoon Jesucristo bilang promised Messiah. And Jesus said that was going to happen in that generation. Diba? So sabi ni Kristo, yun nga ay nangyari. Nangyari yung apostasy. Ano yung tinutukoy na apostasy? Rejection on our Lord Jesus Christ as their Messiah. And it happened on that generation. Their generation. Yung, Diba? Bishop, may tanong ako dyan sa apostasy. Tanong ko lang, at what point na masasabi natin apostate yung isang tao? Kasi ang meaning ng apostasy is paglisan, pag-iwan, pagtalikod sa dati niyang paniniwala. Kumbaga, kung ikaw ay Kristiyano, in plain words, nag-backslide ka, tinalikuran mo, nirenounce mo ang iyong faith. Apostate ka noon. Yun yung apostasy. So, sa atin, mga Kristiyano, pag ikay believer and you're known to be a believer, ang confession of faith mo ay Christian. And then, dininay mo na ngayon yun, from now on, hindi na ganito ako. Okay. I-apostate ka. Ngayon, doon sa Jewish na sinasabi, they never have believed in the Messiah that came, si Jesus. So at what point doon sa time na yon na naging apostate o nagkaroon, lumitaw ang apostasy? Kasi never silang naniwala kay Jesus. On the part of their rejection to our Lord Rejection. Jesus Christ. Kasi iba yung rejection, Oo, hindi rejection, ka talaga nagsimulang manampalataya. Ang ibig kasi ng apostasy, pag titignan natin sa Dating nanampalataya. ay dating pananampalataya, Ah. the abandonment or renunciation of a religious or political belief. Yung dating paniniwala mo inabandona mo na. Kung tutusin, kung ang history ng Israel ang babasihan natin, wala silang apostasy. Kasi consistent sila sa Kung belief. yan ang definition ng yung definition na yan. Wala silang apostasy. Kasi they never started to believe Christ. Una-una, they never start to believe Christ. At pangalawa, yung Diyos na pinapanampalatayanan nila hanggang ngayon, yung pa rin. Hindi naman sila tumalito. Kaya nga, tinutukoy nilang apostate dito, yung Pope eh. Kasi yung pagiging Christian ni Pope ay lumihis, iniwan niya yung pananampalataya, original nung mga first, second Ng century. Judaismo. Oo. Kasi hindi mag-a-apply sa mga Hudyo ang word na meaning ng salitang apostate or apostasy. Kasi wala silang inabando ng Messiah. Hanggang ngayon, inahanap pa nila, nag-aantay pa sila ng Messiah. Yeah, at what point yan natupad yun? Kung natupad yun, Kahit pa sabihin sa mga hindi naman nila tatalikuran na paglalaban nila. Kaya nga kahit pagdating ng 666 o ng panahon ni Hitler, hindi naman nila tinalikuran ng sabihin, para sa akin kung apostate, kung Yung term na yung apostasy. term na apostasy is because believer sila ng Messiah na may darating Sila yung nag-a-announce, sila yung nagsasabi, sila yung nag-aaral na may darating na Messiah. Oo. And then, here comes Messiah. Pero Dumating. Pero hindi nila kilala. Hindi nila na-recognize. Oo.
Genesis 3:15 pa lang, meron ng announcement eh, no? Oh. At sila nga ang nag-ano na, pinag-ano nila, ikaw na ba ang Messiah? Ikaw na ba ang... inaano nila si Jesus na, sabihin mo nga sa amin, kung talagang ikaw na. Sabihin alam nila, ang Messiah. Alam nila na meron. Oo. Pero Pero from the very on their start, part, hindi talaga sila they did not recognize Hindi nila na-recognize. yung persona ng ating Panginoon Jesucristo. Para sa akin, Bishop, they recognize, Iba siguro yung terminology. natalo lang sila ng pride. Oh. Ang taong ito, kasi tinitingnan nila, yung status niya. yung status ni Kung Jesus. saan siya pinanganak. Sila, aral sila. Yun nga, isang ganun. Mga dignified. Scribe sila. Scribe. Mayayaman sila. Mayayaman. Lalo Tapos na- papasukan ka ng isang Pinanganak sa sabsaban. Unknown. Anak ng karpintero. Wala Pero sa... kung ang aanuhan ng they believe Messiah. They believe. Alam ko, kasi yung mga tanong nila sabihin mo nga sa amin, ikaw na ba talaga ang Messiah? Oh. Di ba? At tinatanong nila, ano ang authority mo para gawin ito sa atin? Which is pinapaliwanag naman ni Jesus. So, tingin ko na ano lang ang meaning o ibig sabihin yung pinaka-definition ng apostasy sa atin. Kasi of course, Merriam-Webster o ano lang naman nila yan Ibig sabihin sila din ang That is their their, definition. definition. Tama yan, definition ng apostasy. Pero kung biblical Pero- apostasy siguro, Oh, pasok ito. other definition, kung meron ibang kahulugan, Pasok ito. tama yung sinabi mo, pakahulugan lang ito ni Merriam-Webster. Pero hindi ba sa malalim na kahulugan, when they were rejected the Lord Jesus Christ, is it equivalent to apostasy? No? Nandiyan na ang Panginoon, di ba? Possible yan. Inihula na sa lumang tipan yan. Oh. Dami-dami mga talata, dami-dami mga... Kasi kung apostasy na ganyan, Yan ang definition. Oo nga. hindi mangyayari yan sa Israel. Oo. Kasi hindi sila kailanman tatalikod sa kanilang pananampalataya. Oo, talagang. Ilalaban nila yun. Yung dati nilang pananampalataya. Oo, sa dati, sa Judaism. Mosaic o Sa Judaism. biblical term, sa Bible, ang definition ng apostasy ay wala kasi yung word na apostasy dito eh. Oo. Definition ng nandito. Ang definition is falling away. Falling away. Kumbaga, dati kang kabilang, ngayon ay hindi ka na kabilang. Oo. Verse 3, diba? Let no man deceive you, King James to. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come a falling away first, Mm. and that man of sin be revealed, the son of perdition, who poseth and exalteth himself above all that is called Pero dito sa ang nilagay, rebellion. rebellion. Parang mga synonymous sa apostasy yan eh. Lahat Dito, ng mga terms. dito sa NASB, let no one in any way deceive you, for it will not Apostasy. come unless the apostasy comes first. Yun nga natin sa iyo. And the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. Pero talagang yung general term ng apostasy is falling away, abandonment, backsliding, Oh. yun yung mga ano. Common meaning, Renunciation of renouncing of faith, di ba? Or rejecting previously belief. O yun tanong ko kung kailan in history nangyari ito para masabi natin natupad na. Ngayon, kung hindi pa ito nangyayari, ibig sabihin, hindi pa ito natutupad. Sige, balikan natin ito. Kasi meron sinabi si Paul. Ano sabi ni Paul? Din siya po na sinabi, buod ng mga binasa ito nga. Ang bahagi ng aklat na ito ay nagpapaliwanag tungkol sa sinabi ni Pablo sa 2 Thessalonica 2. May mga That's fine. Kristiyano noon na akala nila dumating na ang araw ng Panginoon. Ibig sabihin, naganap na ang pagbabalik ni Kristo. Kaya pinalangan sila ni Pablo na hindi pa ito mangyayari hanggang hindi mo na nagaganap ang ilang bagay. Yun. Yun ay mga bagay, apostasy at saka man of Dito sa lawlessness. sa NLT, Ma-reveal.
Sa NLT, Great Rebellion. Oh, Great Rebellion. So, Kung tutuusin, di ba? may kaya nga ibang sila- termino, no? Yung apostasy, meaning to say, Great Rebellion. Sino magkakaroon ng Great Ito Rebellion? po ang sabi rito sa ano ang tinutukoy na paghilimagsik. Pinaliwanag ng may akda na ito ay tumutukoy sa pagbagsak ng pamahalaang Hudyo, Jewish theocracy. Dahil Jewish. tinakwil nila si Jesus bilang Mesayas. Tulad ng sinabi ni Jesus sa Mateo 23:24, magaganap yun sa mismong henerasyon nila na nakasaksi mismo kay Jesus. Kaya nang sinabi ni Pablo, hindi pa ninyo naaalala na sinabi ko na ito noon pa, tinutukoy niya ang mga bagay na sinabi rin ni Jesus. Mga salita ang mga bagay na ito, pareho ito sa sinabi ni Jesus sa 23 ng Mateo. Hanggang 36, na ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari sa henerasyong iyon. Okay. Ibig sabihin, hindi pa pagbabalik ni Kristo ang tinutukoy. Doon sa panahon na yun na sinasabi Oh, nila, panahon na yung yun. pagbabalik Hindi na pa ating nangyayari. Opo. Meron munang mangyayari. Opo. Na yun nga, yung nasa verse 3. Diba? Opo. At pagdating ng verse 5, sabi doon, do you not remember that while I was still with you, I was telling you these things? Sabi ni Paul naman. No? Sa Tagalog, ano yun? Chapter 2, verse 5. Chapter 2, verse 5. Ng 2 Thessalonians. Hindi ba ninyo natandaan, sinabi ko na ito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo. Okay. Do you not remember that while I was still with you, I was telling you these things? Yun ang yung terminology, these things, no? No po. At nabasa rin natin sa Matthew 23, 24, yung salitang these things. So, ano yung these things na yun? No? Okay? Sabi nga 23:36, balikan natin, pakibasa 23:36 ng Matthew. Assuredly I say to you, all these things will come upon this generation. All these things will come upon this generation. Tagalog. Tandaan ninyo ang parusa sa lahat ng mga Thank you. pagpatay na iyon. Mararanasan ng mga taong nabubuhay ngayon. Mararanasan ng mga taong nabubuhay So, ngayon. nangyari na. Kasi may tatlong view dyan, yung historicist view, yung preterist, Yung pinag-usapan natin sa nakaraan. na sinasabi nilang nangyari na. Meron namang progressive view, yung futuristic view, at saka yung progressive view. Kung progressive view daw, nangyari na sa panahon ni Pablo ang apostasy at patuloy na nangyayari, palala ng palala hanggang padami na padami. Yun ang progressive. yun ang Oo. progressive. So, mas malapit sa biblical, iba nila yung doktrina na. So, yung progressive. so merong tinatawag na other fulfillment, parang ganon. Nangyari noon, and then progressively, Tuloy-tuloy siya na tuloy-tuloy. Oh. Matagal lang po nangyari tapos tuloy-tuloy. Pero Kasi sa mga tumalikod sa mga converts noong unang panahon. Pananampalataya sa Diyos, tinalikuran nila. Tulad ng mga hindi naniniwala kay Lord Jesus Christ. Sa pagtalikod nila sa Diyos, apostasy na yan. pero katulad nga ng point ang original na kanilang religion, Judaism, Judaizer. Hindi naman nila tinatalikuran ng pagiging Judaizer o Judaism. Pero But they were rejecting Christ, no? doon sa pagiging The Messiah. Judaismo nila kasi, kasama doon sa doktrina nila, yung pagdating ng Messiah. Kasama sa ano? O kasama yan yung sa doctrine. statement of faith nila, like for example. They believe on the coming. Hanggang ngayon. Hindi nila Hindi naman nagsasabi yun eh. Jesus yung Messiah. Kung included, tama, no? Halimbawa, katulad tayo, meron Oh, may- statement of faith, no? Ayun, no?
We believe, Roman number 11. We believe in the second coming of the Lord Jesus Christ. Ayaw mo na. The blessed Dati, hope. yakap-yakap mo. Pero ayaw ayan mo na, apostasy. Parang si Judas ano. Pero yun, yung mga bats. Parang, ang tingin ko lang ha, kasi, hintay ka ng hintay. Ang kaming Messiah, Redeemer, sa Savior. Tapos biglang andyan na. Hindi mo lang matanggap kasi iba yung standard mo sa dumating. Parang umorder ka sa Lazada. i-deliver sa'yo. Dineliver Basta sa'yo. order mo. Iba sa ine-expect mo. Pero ang totoo, yun na yun. Nakita mo lang in the context na yung gusto mo na konteksto, hindi konteksto ng Diyos. Paano siya nagpadala. So, believer sila ng Yung mga ano, Messiah. Ayaw lang nila. Israel yung mga nakakitin. Yun siguro ang apostasy. Expected nila, yung Messiah nila, Mga rabay yun. talagang hari. Hari. Tapos Pinanganak sa marangyang kapanganakan. yun nga eh. Galing sa Kasi lahat ng mga meron ng mga royal family. Siyempre kasi line of David. Eh. Ganun Messiah nila. Line of David, hari ng mga Hudyo. Pero kasi dito sa sa 1 John, nisip ko kung ito ay kung progressive ang view, posibleng isa ito. Kasi ang magiging reference pagka apostasy, Paul might be talking about Christ na iniwanan o tinalikuran. Hindi yung Jewish tradition, Jewish belief na tinalikuran. Pwede rin. Kasi Kristiyano. kasi apostate ka, marami ang mga tatalikod sa pananampalataya. Towards yan. Ngayon, sabi dito sa 1 John, chapter 2, verse 18, mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng inyong naririnig, darating ang kaaway ni Kristo. Ngayon ngayon marami nang lumilitaw na mga kaaway ni Kristo, kaya alam natin malapit na ang wakas. Kahit na sila'y mga dati nating kasamahan, Iba, dati pa, no? ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin, ngunit umalis sila upang maging maliwanag na silang lahat ay hindi tunay na kasama natin. Pwede rin yan. So, Kung yun ang progressive, apostasy. ito Apostate, yung dating kasama. application ng apostasy, definition ng apostasy, pagtalikod kay Kristo. Sino yun? O at what point in history ngayon natupad ito? So, kung progressive ang Buong na mga yan. nangyari na ito. Nangyari talaga. Nangyari na. Simula na sa kanila. Simula sa kanila hanggang sa atin dito. At marami pa mga nangyayari sa mga So, sumunod So, na mga kasama sa generasyon. progression, yung si Pope, kasama sa progression, yung mga nagbabackslide ngayon, Katulad yung sa isang yung composer sa yung lalaki na siya. Sabi dito, minsan sabi dito sa these things. these things Sabi, daw. mga salitang mga bagay na ito. Pareho ito sa sinabi ni Jesus sa Mateo 23:36 at 24:34 na ang lahat ng bagay na ito ay mangyayari sa henerasyon iyon. Ibig sabihin, hindi sa pagbabalik ni Kristo ang tinutukoy, kundi ang pagkawasak ng Jerusalem at ang pagbagsak ng sistema Hudyo. Dagdag na paliwanag ng footnote. Oo, natupad na sa panahon ng mga apostol ang ula tungkol sa taong makasalanan, pero maaari pa rin itong i-apply sa iba't ibang panahon. Gaya ng Progressive. Yan ang malinis progressive. aral, Progressive. tungkol sa Papa bilang Yun, katawan isa pa yun. ni Kristo. Ngunit malinaw na dapat Bakit yung iwalay Papa? natin ang paggamit ng prinsipyo sa katuparan mismo ng bulat. So, ibig sabihin, nangyari na noon. Yan, At Pwede pa rin kung pwede pa rin mangyari in every generation, lalo na in future. Yun ang Ibig sabihin, history repeat itself Sabi lang. rito, ito yung punto Walang ni bago. Pablo. Huwag kayong maniwalang bumalik na si Jesus. Dahil may mga palatandaan muna ang pagpapagsik at ang pagkahayag ng taong Yun. makasalanan.
Ang aklat na ito ay nagsasabing natupad na ang mga ito sa panahon ng mga apostol, lalo na Ay di, lumang sa ay di kung natupad na 70 AD. sa panahon ng mga apostol, ang kasunod, second coming. Opo. 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 Nag- So, Kasi nangyari ba yung kasunod? Hindi pa nagaganap yung ano eh, yung pagbabalik ng ating Kung nangyari yung man of lawlessness, dumating, nangyari. At saka dumating din yung tinatawag na apostasy, yung Great Rebellion na yon. So, sabi ng verse 2, mangyari muna yon and then, the second coming. Pero dito ang Ngayon. pinamagit kasi the day of the Lord. Day of the Lord, yun nga eh. Araw ng Panginoon. Kaya nga eh. So, Ibig sabihin, hindi pa yung second ibig coming. sabihin, yun, totoo, hindi yun ang second coming, day of the Lord. Balikan natin. Sa Matthew 24, sinabi doon, ang second coming, in particular, like a thief in the night. Opo. So, Kasi yun, walang ano, Walang nakakaalam. walang ano, hindi sign yung man of lawlessness. Hindi sign yung apostasy. Tama ba? Basta ang pagbabalik niya, parang ano, magnanakaw. Parang thunderstorm na bigla na lang tumidlat sa silangan, kanluran, di ba? Opo. Nakikinig Meron sa akong silangan ng narinig, kanluran. Bishop, ang paliwanag nila sa ganyan, yung pagbabalik ng Panginoon, yun nga yung pag yung tao, parang yung tao pag mamamatay na. Parang yun na yung pakikipagtagpo sa kanila ng Panginoon. Yun ang paliwanag ng narinig ko. Yung iba naman. Diba? Pero kung Sa mga Pinakikinggan Kung ko ang example pag ng Tip of the Night, at saka yung kidlat, kasi ang Tip of the Night, ano yun, masalaki kasi yung nanako sa akin. So hindi mo yung nakasahan. So, hindi na- Doon sa panahon na kasarapan ng tulog mo eh. Kasi nga, darating siya kahit siya hindi alam kung kailan siya darating. Di ba? Ang Panginoon Tapos Kristo. kung pagkidlat Yung naman mga ang ano natin, alam natin kapag kumukulimlim, malapit ang umulan, at kung sakali bago umulan, ikidlat. O kaya ang pagtapos. Kaya may sign pa rin paano natin yung kidlat. Kapag bubukod tayo ng Diyos. Suspected kagad ng mga tao Ano mangyari? na kapag kumukulimlim na, sumunod mo takakulan, pwedeng magkaroon ng thunderstorm. Pero hindi mo lang alam anong oras siya darating. Parang katulad din ng iba hinalikulan din Tama sa lang, tama babaeng lang yan. buntis, yung mga anak na ang babae ay i-due date niya, halimbawa itong date na ito, pero maaring manganganak yung babae before nung due date o manganganak after Di ba, ang niya. ginamit ang day Alam mo, of the Lord? 9 months, yun pala 7 months na. Di ba, 8 Kaya months dito, na. sinasabi ng doktor, ito, manganganak ka sa 10. Yung pala, nanganak ka ng 5, o kaya nanganak ka ng 15. Hindi sila nagbibigay ng exact. Parang ganyan din daw yung Sa pagbabalik. CS. So, anong kaibahan ng ano, yung dalawang salita kasi medyo nagkakaroon ng confusion eh. Yung terminology ng Day of the Lord, Second Coming. Is it the same? Hindi. Oh. Di ba? Sa Old Testament kasi, lahat ang nabasa ko Di ba na day of the pinag-aralan Lord, natin eh, oo. judgment yun eh. Bishop, Oo, di ba? yung day of the Day of Lord the kasi, Lord, judgment eh. Judgment. niresearch ko yung sabi ng day of the Lord kasi. Bakasyon eh. Ang ibig sabihin ng day of the Lord kasi present time. Alpine Queen. Oh. Kaya yung day of the Lord dito, hindi siya talaga Hindi space of second time coming. siya. Ano? Space of time ng Panginoon. Oo. Yun ang day of the Lord. Kung titignan mo doon sa Malakas 4:5, Malakas 4, di ba? Ang ginagawa ng day of the Lord eh. Di ba? Day of the Lord. Iba naman yung Lord's Day. So yung Oh, day iba of the yun. Lord, Iba yung Bishop, Lord's Day, yung day eh. of the Lord kasi, kung titignan natin Malakas 4, di ba? Before daw dumating the great and terrible day of the Lord, sabi doon, Elias must first come. Sabi doon eh. So, nilinaw na ng Panginoon niya sa mga account niya. Dapat dati mo na si Elias bago dumating ng sabi niya, hindi. Narito na, dumating na si Elias. Kaya ng ating Panginoon. That is the of the Lord. Space of time. Yung present niya. Mula sa kanyang pagkakapalo. Dito, yung sa Malakay, Oh. for behold, the day is come, burning like oven, and all proud jest, Oh. for the wicked will stumble. Oh. Ano, day of the Lord. Yung judgment eh. Judgment talaga. Judgment and day of the Lord. Judgment and day of the Lord. Sabi rin dito, Oh. Bishop po. Yes. Day of Tama, the Bishop. Lord, araw ng Panginoon, pangkahalatang kahulugan, ito ay anumang panahon na kasaysayan kung kailan direktang nakikialam ang Diyos sa pamagitan ng paghatol at pagligtas. So, is it possible, yun nga, referring to the day of the Lord,
it connects or referring to the destruction of Israel. Judgment Judgment. nangyari sa Sabi Israelita. dito, Bisa po. Not the second coming. Yes. Sabi dito sa lumang tipan, ginagamit ito So, upang Bishop, pumili ng mga araw ng Ito kasi pagbubuo may malakas pa kung laban sa sino mga bansa o Israel dahil sa kasalanan. Halimbawa, Yun, pag day of the Lord, 13:6, vengeance yan, oo. Tumangis kayo sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na. Ito'y darating sa parang pagwakas, pagkawasak mula sa kapangyarihan, paghukom sa Babylonia. Ayun po yung sinasabi ko. Yung day of the Lord kasi, di sa Malakas 4:5 sa is, meron siyang sinabing Elias must first come. At iniinterin ko na mga Israelita, itong day of the Lord na to. Eh, dumating na pati si, sabi ni Ngayon, kung ibigyan natin ng account, kung babasahin natin ng Biblia, nagtanong ang mga apostol sabi niya, kailan gusto sabi niya, dati mo na si Elias, sabi niya, kung yung tanggapin, siya si Elias na pa rin ito. Ang tinutukoy niya si John the John the Baptist. Baptist. John the Baptist. So, di dumating na siya. So, kasunod nung day of the Lord. Diba? Kaya, nangyari na. So, yung sinasabing judgment dito ng Panginoon, yung kanyang judgment, kasi sabing yung kamatay sa krus ng Kalbaryo, that is day of the Lord, judgment day yun Yung panahon na yun Kaya, tama naman. Kasi judgment ng either Judgment yun para hindi siya pagliligtas literal judgment na o pag, Judgment. kung judgment na yun, sabi sa John 3:18, ang sino mang hindi siya mapatayin na tulan na isagin, tungkol sa Kalbaryo, dahil sa judgment na ron. kaya nga, Kaya hindi yung Lord dito sinasabi sa Malakas 4:5. Datupad na to, ang patanda dito yung pag-ibig. Sino? Si John the Baptist. kasi dito sa Joel 2, sabi, blow the trumpet and sound the alarm, a holy mountain, let the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming. For it is at hand, a day of darkness, of gloominess, a day of clouds and thick darkness, like Yun ang implikasyon ng Day of the Lord. Every Day time of the na Lord talaga. babanggitin ang terminology ng Day of the Lord, referring to judgment. No? Not referring to the second coming. Kasi ininterpret natin yan second coming yan. Ang So, unang di siya pagbabalik lalabas. po niya kasi, Oh. noong nagligtas siya. Yung pangalawang pagbabalik niya, yung Day of the Lord, sabi nga po sa ay... Ibig sabihin, second yung coming, Day of the Lord. Judgment Day. Oh. Day of the Lord. So malinaw na ang day of the Lord, hindi siya pagbabalik ni Jesus. Kundi judgment. Judgment. Araw ng... Apoy namang Ang second coming Which kasi is- yung paghahari. Which is nangyari naman talaga sa Israel. Di ba? Oo. Hinukuman naman talaga. Talagang sila. naghari siya nun. Dali ko to. Sabi nga sa footnotes natin sa baba. It is one thing to say the prophecy concerning the man of sin has had its one and only specific fulfillment in the apostolic age. But this does not mean that it has no other applications. The false doctrine of the Pope as the vicar of Christ is very much like the blasphemous claim of the man of sin of which the apostle spoke. Yung vicar of Christ, ano ibig sabihin ng vicar of Christ? Parang kahalili, no? Parang representation, no? Ibig sabihin ito, title given to Pope in Catholic Church, Vicar of Christ. Kaya kung ano sabihin ng Pope, yun na yung sinasabi ni Christ. That is the message coming from the Lord. Halimbawa, kung sinabi ng Pope, no? Lihis sa salita ng Diyos. Kahit na lihis pa sa salita ng Diyos, basta sinabi ni Pope, no? Parang ang Diyos na nagsasalita. Parang kanina, napanood ko, nag-misa ang Pope, pambihira at sa panalangin natin ng ating Diyos o kay Mama Mary na ating Diyos. Oo, yun na, Vicar of Christ na. Oo, di ba? Oo. Ayun na yung kanyang deklarasyon. Yung pulling away question kasi, binanggit niya sa kwan, di ba? Sa Matthew chapter 24. Sa Matthew chapter 24, nabanggit din yung pulling away verse. Sa 2 Thessalonians, nabanggit pa rin yung pulling away. Kaya nga, inuulit lang ni Pablo yung mga aral ni Kristo. Sinususugan niya? Pinapalit na
Pinakalinaw niya. Yung aral ni Kristo sa Matthew 24, 23, 25. Oh. So, yun ang ibig sabihin ng Vicar of Christ. Is very much like the blasphemous claim of the man of sin, no? Which the apostle spoke. It is therefore appropriate to cite this passage of Scripture in condemning the false claims of Roman Catholics. So, kaya sa kanila, yun nga, kung ano sinabi ng doktrina ng Pope, yun na yun. Kahit pa lumihis pa yan sa salita ng Diyos. At alam naman natin na hindi naman sila masyadong bumabantay dyan. Ito Eh. naman talaga ang Wala mission naman yung kasi yung Holy Spirit. Yun na yun. people in the worship God, Mario. Parang si Christ ang nagsasalita. Sa kanila. Yun nga, yun ang teaching nila. Kaya yun ang paniniwala nila. Kaya kailangan sundin, paniwalaan. Ako matindi noon, merong yung si Pope. Ewan ko lang kung si Francis o si John. Ano siya, bumalik siya, nagbow siya sa paa ng mga Illuminati leaders. Si Jan yun. John. Oo. John Paul. Pope John Si Paul. Francis, siya naman yung Hindi pa siyang tumayo, in-alliance ng dalawa. Siya nakaputi lahat ng Illuminati leaders. Naka-claim. World Illuminati leaders. May babae pa. Parang ihayag Hindi lahat niyang ng mga lumuhod tapos halit sa paa ng babae. At isa-isa yun, ilan sila yun, isa-isa yun, tapos sinaalalayan siya. Naka-ano siya, naka-damit po. Kung siya yung vicar ni Christ, Bakit siya? Pero Bishop, sabi mas mataas. paano tingin na mabuti liwanagin, i-illuminate natin? Si Jan. Sabi kasi dyan, the son of man is revealed. Diba? Before, parang sabi doon, ito hindi mo na dati hanggat hindi Oo na. Ngayon, kailan naganap yung sabi natin yung pag-reveal ng man of sin? Alin ba mauna? Man of Yung lawlessness. pagbalik O yung pag-reveal ng man of sin? Yung pag-rebelde. Anong mauna? Dito sa 2 Thessalonians, ang pinag-usapan dito, coming of Christ eh. So, ibig sabihin yung tinatawag nating Verse 2. Oo. Ano sabi ng verse 2? Oh. That you Rebellion. not be quickly shaken from your composure or be disturbed either by spirit or a message or letter as if from us to the effect that the day of the Lord has come. Oo. Hindi coming of Christ. Ano, day of the Lord na sinasabi. Pero dito di siya. Meron bang termin, meron bang ibang sali na coming of Christ? Sa chapter 2 naman, ang dito, day of Christ ang ginamit. Oh, yun, day of Christ. Day of Christ. Kaya lang, yun nga, binigyan natin ng kahulugan na second coming nga yun. So, Kagad. ito kasi day of Christ is, ang ano kasi parang malabas sa second coming. Titingnan natin. Hindi. Hindi nga. Kasi lalayo na naman tayo eh. Hindi yun ang ibig sabihin ng iisa lang yan, day of the Lord, Sabi kasi alam na. mula sa lumang tipan. Pag binanggit ang day of the Lord, kahit day of Christ man yan ay pertaining to the destruction o judgment na mararanasan nila. Hindi po pwedeng, ito, yung tinutukoy ng Day of the Lord ay yung crucifixion of Christ. Death of Christ. Hindi, ang sabi kasi dito eh. Sabi dito, day of Christ, diba? Day of Christ. Meron sabi ng dito sa 3. Huwag kayong padaya kanino mas para sa pag ito hindi dating what? Day of Christ. Maliban lang dumating mula ang pagpapaliwakas at mahalat ng makasalanan. Anak ng Panginoon. Parang mahayag muna to bago dumating ang Oo Day of nga. Christ. Apostasy nga muna. So, imayan mo na yung apostasy. Tawag ka na rebellion. Ang tanong, ang apostasy kasi rito, mahayag ang anak ng makasalanan. Sino nga ito? Rebellion. Hindi yan ang apostasy. Ang una apostasy muna, iba yung apostasy. Iba rin ang man of lawlessness. Magkaibang senaryo yan. Dalawa yan. Nung nasa Israel ako, Nasaan ba yung apostasy rito? nung nasa Israel ako, nung mabasa ko Apostasy yung, na si siya, nandito sa hindi, yung nasa Verse Israel ako, 3. Sabi dito, let no man deceive you by any means to that day shall not come except that the pulling away first. Kasi sa unahan, ititingnan natin, sabi dito, binabanggit niya na yung karawan ng Panginoon daw, hindi daw Day of the Lord. Wag daw tayong madaling makilo, sabi niya. So, kasi ito, ang Thessalonians eh.
Yung mananampalataya ng Yeah. Thessalonians eh. Kaya nga. Diba? Ang isa dyan, So di now, ba yung sabi apostasy? dito, okay, makinis ulit pa sabi dito, pinapalalahanan niya na bagang nalalapit ng kaarawan ng Panginoon. Oo. So anong kaarawan to? Yung destruction of Jerusalem? Oo. O yung sinasabi niyang coming? Yun kasi yung topic dito eh. Hindi, iba yung araw ng Panginoon. Yung day of the Lord, meron munang magaganap bago ang araw ng Panginoon. Yung judgment. So, yun nga, yung una, yung apostasy nga, tapos man of lawlessness. And then the day of the Lord. Hindi kasi parang klaro na. Kasi, Hindi, ang day of the Lord, judgment nga. Judgment. Hindi ito yung 87. Oo. Hindi ito yung mas- Bakit sila hahatulan? Bakit mangyayari araw ng Panginoon? Sa atin yun. Iba yung... Iba Because of falling away. itong verse 2 siya, itong verse 2, sabi nito, wag daw kayo magdang makilos, di ba? Muna sulat sa amin, tawagin bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Araw ng Panginoon. Ibig sabihin, napapagabag sila, Oo. malapit ang araw ng Panginoon. Araw ng Panginoon. Ibig sabihin, Ngayon ang tanong, dumating. ano yung araw ng Panginoon? So, dito Bishop, hindi pa dumarating, di ba? Kaya. Dito. What does it mean? Kasi tignan muna ang kahulugan. Kaya mag Bishop, ibig sabihin dito, hindi pa ito dumarating. Kaya nga. Hindi pa nga. Malinaw dito. Ah. Okay. So, kailangan Sa i-define verse mo muna. 3, huwag kayong padaya. Oo. Kanino man. Oo. Sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating alin yung kaarawan ng Panginoon. Araw, oo. Maliban na dumating ko ng pagtaliwakas Yun. at maayos ng sarong kasalanan, anak makapamakan. Oo. So, ibig sabihin, ang mangyayari dito, Bishop, parang dito. Mm. Darating mo ng pagtaliwakas, Yun, pagkatapos ng taliwakas. taliwakas, At saka- maaagan ang tao makasalanan. Tsaka yung man of lawlessness. Ang question is ganito. Oo. Kung tumutukoy ito sa destruction of Jerusalem, yung first part na pagtaliwakas, tapos sa destruction of Jerusalem, Hindi nga pastor Ang destruction of Jerusalem, Yun ito ang na yung araw ng judgment, ito na yung day of the Lord. Bago mag-day of the Lord, merong apostasy na mangyayari sa kanila. At merong lalabas ang man of lawlessness. Kasi nagrarambol-rambol tayo kaya hindi natin maintindihan Iba yung sa... Iba yung sa... Di ba? So, ano ba yung Hindi naglabo-labo day of the Lord? Oo. Ano ba itutukoy ditong day of the Lord? Yun nga. Sabi rito, it usually refers specific time of God directly intervention in history when He bring judgment, justice, or deliverance. Oh, Yun. yun. Yung judgment na kailan nangyari? Una, pagliligtas. Yung judgment na Bago kailan ang nangyari? judgment, yun yung... Diba? Sabi kasi pagtaliwakas muna, bago yung man of lawlessness. Judge, yun nga, may mangyayaring, yun, ulitin ko. Ay, iba kasi ang taliwakas ang basa mo dyan na Oo nga, taliwakas. Ah, Apostasy yun, apostasy. Oh, apostasy, Paghihimagsik. paghihimagsik yan eh. Paghihimagsik. May Ah, paghihimagsik. rebellion yan eh. Oo. So, balikan natin. Yung pagkataliwakas ay paghimagsik. So, yung day of the Lord, Mm. mangyayari muna, dating muna yung pagtaliwakas o bago dumating? Mangyari muna. Mauunang mangyari ang taliwakas. Okay, bago? Tsaka yung man of lawlessness. After that, day of the Lord. Isip muna, rebellion. Judgment. Maraming klase ang araw Panginoon, hindi lang naman isip yung tukoy. Saka yung yung man of Ano yun? lawlessness. Tako mo na? Yung man of lawlessness. Tako, ano ba ako yung aking Bago dumating ang araw pinupuntasan. ng Panginoon, magdidiliman niya eh. Saka, Parang ganito. Ah, natin. Sige, ano? Dating muna yung pagtaliwakas, tapos dating ulit yung Taliwakas naman. Yung man of sin, bago Yun. yung day of the Lord. Yun. So what is Oo. day of the Lord? Judgment nga. Okay. Judgment ano ka. yung paghagulan Diyos na to? wasak ang Israel. Yun nga. Ha? Yun na. Wawasan ang Israel. Yung destruction ng Jerusalem. The destruction of Israel, That is the day of the Lord. rebellion muna, pagkatapos marinig yung son of lawlessness. Oh. Ganun ba? Oo. Rebellion muna. And then, Bago mag-iba yung temple sa Jerusalem, yung destruction nila, dati muna itong dalawang ito. Bago judgment. yes, bago judgment. Tama? Oo, yun na. Ano, Yun na. who Oo. is the man of lawlessness? Ay, Yun nga ang sinasabi kanina. Yan na, pag-usapan natin yan. Yan ang tatalakayin natin. Pero okay na, nakuha mo na. Pero may kwento muna ako. So, sabi, dumating na yung dumating na yung D5, sabi nga, judgment day. Yung sabi nga, day of Christ dito. Dumating na hindi pa. Sa panahon nila. Pandig na. Pero yung sabi mo na, who is the man of Hindi lawlessness? kasi Yun. Teka muna. is, May ikwento muna ako sa'yo. Sa Israel kasi, nung nandun ako,
napag-usapan niyan si Titus, yung General Titus ng ano. Umupo pala yan sa nila. templo. Nila Nero, nila, ayun. Ang templo ang ginawa niyang parang barracks, office niya. Kaya talagang grabe ang rebellion ng Israel noon. Na dumating sa pinawasak nga ni ano yun. Kasi talagang hindi sila So in pumayag. short, parang hindi nalagay sa history. Hindi nalagay sa Bible. Pero kasi wala naman ano eh. Hindi. Nung Kahit si sabihin natin Titus- hindi na nalagay sa ano, kahit sabihin natin hindi siya nalagay sa history kasi sa history naman wala nang Titus na nakalagay dyan eh. Kasi ito lang yung sinabi. Maliit lang yung So kung government katuparan nila, siya ni Titus, pangyayari. Pero diba? sa kwento ng Israel, sa kwento ng mga Hudyo, yun ang ginawa ni ano. Kaya grabe ang pag-rebel din So ibig sabihin, hindi nalagay doon sa history ng Israel o hindi nalagay na yung si King Titus the Great, sinasabi natin Hindi yan, King. hindi General lang naman. General King Titus, si General Titus, hindi nila nilagay sa Isaiah na umupo doon tao, na umupo siya doon sa templo. Man of So walang God. ganun eh, walang ganun informasyon na nakakarating since pa naman. Tapos talagang sinalaula niya ang templo. Doon siya nang-rape. Doon siya nang-rape ng mga babae. Mali, hindi ganun yung Story nila sa government. Hindi ganun ang hinahanap ko. Government. Kasi, ang second Thessalonians sinasabi natin, pati yung lahat ng Jerusalem, isa sa Jerusalem, na meron mo ng pagkawas ng Jerusalem, sinabi, nasa bubungan, ay wag na, di ba, Bichas? Walang pinambalit na tao ron kung sino. Tama ba, Bichas? Katulad ng monotolisness. Dumating na ba to? Dumating siya, sino siya? Pero sabi nga, di pa Di ba, Bishop? na siyang gumagawa. Ngayon, Pag-usapan kung natin. sasabihin natin kung po sa templo ng Tatalakayin pa lang Jerusalem, natin. kung po sa templo ng si General Titus, so lalabas siya ang lawlessness. Sa panahon nila. Di ba? Kaya nawasak ang Jerusalem. Sa panahon nila, yun ay ano ng Hudyo. Kung bakit Judgment. nawasak sila. Judgment. Kasi, kumbaga grabe ang hate, anger nila, yung ano nila, rage nila. Nung makita si Titus, ginawang ano ang templo nila. So Bishop, sige, granted, no, granted. So ibig sabihin, Bishop, ngayon lalabas na yung Day of Christ sa 2 Thessalonians chapter 2, kubang ano, for the Jews only, hindi kasama ang Jews. Yun, ayon sa ating Oo. pinag-uusapan. Ayos sa libro ko. Ayon sa ating ano. Pero hindi pa. Pero- hindi sa akin, ha? Hindi pa libro. Nasa sa inyo kung Kasi iyo kung sabi- iyong yayakapin yan o Si ano. Lord mismo nagsabi, sa generation na yun eh. Pero meron mga biblical naman na mga supporting documents. Di ba? Tuloy natin page 63 para umusad tayo. Ibig ano ko na, nakuha mo na siya. Spoken. Ito nga ito yung 2 Thessalonians chapter 2 verse 5. So the Greek term here is apostasy, or sabi nga from which we get our word, ano? And then spoken to the apostate Jewish leaders. So ano itong apostate Jewish leaders? Na nakatala sa Matthew 23 hanggang sa ano. And then to his disciples in Matthew 24 verse 4 hanggang 34. Since all of the New Testament scriptures had not yet been written, copied, and circulated among all the churches in those early years, it was therefore necessary for Paul himself to teach the Thessalonians these things. Wala pang revelation dyan, di ba? Wala pang Bible eh. Hindi pa kompleto. But having heard these things from him, they ought to have remembered from his teaching that Christ could not possibly return until after all these things had happened. Since they had not yet happened, when Paul sent this letter to them, di pa nangyari, no? When Paul sent letters to them, there was no reason whatever for them to be deceived by these completely false rumors. Okay? So, ano yung sabihin yan? Sabihin, may nagpakalat na noon, kahit bago pa si Paul, na dumating na si Kristo. Kaya nga, huwag nang padayag. Yung pangalawang pagbabalik, marami na nag-ano.
Ibig sabihin doon pa lang, may nagpapakilala na Sa atin kasi mga Christian, ang May pangalawang nag- pagbabalik ng Panginoon Yesu Cristo. May nagkakalat na. Oo. Oo. Ang Diyos Ama lang ang nakakaalam. Wala kasi Ay, malala po. wala kasi pwede mabasa Hindi nila alam. makahanap na eh. Kasi alam Kaya natin na babalik si niya. Jesus Christ, ipinakikilala pa lang sa panahon nila eh. Kaya hindi ko tayo... Sila Israel Sabi na, nga, hindi nga huwag sila tayo nila. maniwala Hindi. kahit kanina. Even yung mga tao, mga Gentiles, hindi Di nila ba alam na sabi, mayroong Christ. sa Thessalonian? Pero ang tanong ko, Yung, gumano na kasi siya ng sinabi pailalim, sa- kumikilos na sa siya ating ng mga pailalim. Christian, huwag Ibig tayo maniwala sabihin, sa Kasi, kanila. ang sabi kasi rin kasi, kung sabi na rin ng Kristo nandito, okay, maniwala. Diba? So sa panahon na meron na lumalato ng mga false Christ, mula ang Kristo. Oh, meron Ibig sabihin, na rin they know who is Christ. Died on the cross. Pero at that time, sa panahon ni Pablo, hindi pa masyadong ang Ebanghelyo, hindi nga nakilala yung Christ eh. Even the Jews, hindi nga nakilala si Christ eh. Tinakwil nga nila eh. So, nag-disperse sila. Pag disperse sila, pinangalan yung Christ. Who is Christ? Diba? Na-reject nila. Naging pagpunta niya sa Korinto, ano sabi? Mga tao doon, mapagsabat ni Diyosan. Sabi ni Pablo, papakilala ko sa inyo ang Diyos na hindi kilala. Oh. They are spirits of Christ. Pilit siya si Christ doon. So how could? Kung sa panahon ni Pablo, pagkatapos si Pablo, may mga Christ na nilitaw na magsasabi na ako. So, ano po ba yung... How? Ano ba Diba? pangalan ng tawag sa Ang- Israel ngayon? Yung ang sinasabihan kasi doon, ang winawarn, mga Kristyan. Yes, So Kristiyan nakakakilala na yung kay Kristo. Kalimutan ko tawag. Oo nga, pero ibig ko sabihin, Ano? Hindi nila kilala bago dumating yung... Yeah. Ano yung... Tagalogin ka, Bishop. Oh, pakibasa nga. Paki-Tagalog nga itong paragraph na to. Sa Eskatolohiya. Binanggit ni Pablo ang mga tumatalikod sa pinunong Hudyo sa Mateo 23 at pagkatapos sa kanyang mga alagad sa Mateo 24:4 hanggang 34 dahil hindi pa nasusulat noon ang lahat ng kasulatan ng bagong tipan at hindi pa rin na ipamamahagi sa lahat ng mga iglesia sa mga unang taon. Kaya si Pablo mismo ang nagturo sa mga taga-Tesalonica ng mga bagay na ito. Ngunit, matapos nilang marinig ang mga bagay na ito mula sa Kanya, dapat nilang maalala batay sa Kanyang pagtuturo na si Kristo ay hindi maaaring bumalik hanggang hindi natutupad ang lahat ng mga bagay na ito dahil hindi pa iyon nangyayari noong sinusulat ni Pablo ang liham na ito sa kanila. Wala silang dahilan para malinlang ng maling chismis na iyon. Oh, okay. Yun. tama. Yung tulad pa lang eh. Oh. Sino ba din pa? Kabalin nila. Wala pa rin. Di ba ang date of writing ng Thessalonian ayon sa ating pinag-usapan 55 AD. 55. So, ang destruction 70 AD. Kung 55 AD yan, ibig sabihin 15 years from now, merong mangyayari destruction. Tama. Ito yun, tinutukoy, parang ganon. Merong hinaharap na mangyayari. Ibig sabihin, Okay. sila pala ang kausap mo. Oo. Hindi tayo. Number 2. Basig-basa, Pastor Jackie, number 2. Okay, number 2. The second reason in the presence of time indicator in this second Thessalonian passage, Paul did not say the secret power of lowliness would come, lawlessness would come someday in the far off future. No. What he said was that it was already at work as he was writing this letter. He spoke of one who knows hold it back, but that it had not yet been revealed. In other words, the man of lawlessness was not spoken of the non-existent at when Paul was writing these words, but only as not yet revealed. Paul spoke of him as one who already existed, but who was, for the time being, still held back or hidden. Okay, so, hindi ibig sabihin, hindi si Pope. Yung interpretation, sabi roon already, man of lawlessness, ang sabi diyan, existing na, gumagalaw na, kumikilos na, pero not yet revealed, secret na gumagalaw. On that time, already. Anong talata? Sa second Thessalonians. Second. Sa Bishop.
Oh. Sabi ng verse 3, let no one in any way deceive you, for it will not come unless the apostasy comes first, yun na, no? And the man of lawlessness is revealed, the son of destruction. So, who opposes and exalts himself above every so-called God or object of worship, so that he takes his seat in the temple of God, displaying himself as being God. So, bali, Antichrist talaga. Antichrist, o laban kay Kristo. The man of lawlessness, in short, Man of sa sin. description ng Bible ay siya si Antichrist. Tao talaga siya. Siya yung Yung Antichrist kasi ano yan, yung against Christ. Hindi pa nangyari na nililito. ba? Nagpahayag na ba? Hindi pa. Then, sa panahon kasi na sinusulat ni Pablo, tama yung sinasabi niya tama yung sinasabi na sa panahon na sinusulat ni Pablo, hindi pa siya nare-reveal. Hindi pa talaga. At hindi pa rin ang destruction ng Jerusalem. At hindi pa rin siya, hindi pa rin siya nangyayari. Tama So, ba? hindi pa nangyayari ngayon to. Wala pa. Ngayon, ang sabi ng... Hindi ka na. Kasi, according to the historian, the first and second Thessalonians was written 55 AD, 15 years before the destruction of Jerusalem. Ah. So, nung sinasabi ni Pablo to, o matapos na sulatin, kung 55 AD sa din, Wala pa. from 15 to, from 15 years. 55 AD to 70 Nangyayari AD, pa lang. so ilang taon yun? Mga 15 years? 15 years. 15 years, ito yung mangyayari. Dadating may pagkaliwa ka, Oh. tapos mag-build yung man of Man of lawlessness. lawlessness. So, pag na-reveal na siya, Doon pa lang yung second. doon pa lang siya mag-already ang panababalik yung Christ, parang ganun din siya. Hindi na naman. Huwag na ibabalik yung second. Hindi nga second coming eh. Oo. Yan kasi ang intindi. Majority, ganyan ang intindi. Tsaka babalik. Yes, sinasabi ko. Wala So, ibig ito. sabihin, ibig siya ganon. Ibig Day sabihin, of the yung Lord. nasabi natin na day of destruction, the day of Christ, distractions para sa kanila. No, judgment. Sabi, sinabi na ni Pablo, Distraction pala. na Ayun bago pa rin. yung distraction Same. mangyayari sa inyo, parang ganun din siya Oo, that is the day of the Lord. Ito muna yung mangyayari. Oo. So, after 70 AD, nangyari. Yes. Itapos na yung day of the Lord. Oo. Hindi, ganito. Base dito sa verse, hindi nagpakita ang Antichrist doon sa 70 AD. Yes. Kasi ang Antichrist, ang definition niya ay he will exalt himself. Yes. At kukontrahin niya lahat ng mga sino itong tao ito? Na-distract yung temple, walang ganitong nakita sa history. Tinanong ko si ChatGPT, meron ba sa history, meron bang historical account si Josephus na nagsasabing si General Titus ay umupo sa temple ruling Jerusalem o ruling na nagmamando siya. Sabi ni GPT, walang ganun sa history. Ang ginawa na daw ni Titus ay nag-command siya na i-destroy yung temple, etc. Sirain at patayin ng mga Hudyo. Yun lang. So, minus na dito si Titus, minus na dito yung mga sumunog ng temple. So, hindi nag-appear dito si Jesus Christ sa 70 AD. Kasi wala ito doon eh. Yung mga description, wala ito sa historical account ng 1870. Sa makatuwid, hindi pa nangyari yung apostasy. Tapos, ang sinasabi natin kasi ni apostasy, kaya dinify natin yung kanina, na ang apostasy is pagtalikod sa pananampalataya. Abandonment, no? So dati kang Christian, dati kang believer, hindi ka na ngayon naging believer. Kinontra mo na lahat, pagkatapos you exalted yourself. Siya yun yung definition ng Antichrist. Hindi pa siya nag-appear. Ang mga Hudyo ngayon, nagtatayo ng third temple. At iluluklok nila doon yung kanilang Messiah.
na kikilalanin nilang Messiah. Yun ang plano. Na ang iniisip ng mga Kristiyano, yun ang magiging Antichrist. Ang definition niya ng Antichrist, Christian ka muna bago ka ma-consider as apostate. Ngayon, kung iluluklok nilang Messiah, kikilalanin nilang Messiah, hindi sila kikilala ng Messiah na dating Christian na tumalikod sa pagka-Christian at gagawin nilang Jewish Messiah. Meron silang kategorya noon. Never na Christian sila, Hudyo talaga sila at paniniwalaan nilang Messiah yun. So yung magiging, yung uupo sa third temple na itinatayo Messiah yun, hindi yun ang magiging Antichrist. Base sa description ng Bible na ang magiging Antichrist ay tumalikod. So ang Antichrist manggagaling sa pagiging Kristiyano muna. At hindi pa ito nangyari. Kasi sa salitang Antichrist kasi. Sabi ng mga eunuch, yung mga guru dun sa Israel, dumating na raw yung Messiah nila. So bago magkaroon ng gera sa Israel at sa Iran, sinayag muna nila na dumating na yung Messiah Magkakaroon. nila. Kasi ito kasi yun, Mismo yung kasi doon. sinasabi natin Antichrist kasi, Sa Bethlehem ng Panginoon ang Antichrist kasi, walang iniba siyang Antichrist. dumating. Kapag ikaw hindi ka naniniwala sa Diyos, at hindi ka lumalaban ka dito, you are anti-God or you're anti-Christ. Yun ang indication talaga ng Antichrist eh. Once you fight against Christ, you are anti-Christ. Ang dami That naman means kasi ng Antichrist. Hindi lang naman ito naka-define sa iisang tao lang. Tapos about naman sa kasi magkakaroon ng tinatawag na contradiction sa tinatawag na dito sa Thessalonians 2 verse 3 na bago ang wakas, ang day of the Lord na nangyari sa kanila ay magkakaroon muna ng tinatawag na falling away of faith. Kasi sabi sa Matthew 24 na sinasabi ni Jesus na this generation ay hindi mawawala until nangyari ang mga bagay na ito. May sinabi siya doon, di ba, na ang pananampag-ibig ng marami ay manlalamig. So, ibig sabihin, nangyari yun sa time nila. Na may nag-falling away. At hindi yun ang Israel, kundi yung mga mananampalataya Sa panahon na yun. ng panahon na yun. Diba? So, may apostasy. At ang man of lawlessness naman, hindi talaga yan, kasi kahit sa Israel, hearsay yan, na si Titus. Pero, kung tatanungin mo ang mga, kaya grabe ang galit nila kaya, kasi sinalaula ni Titus ang temple. Di ba lagi natin kasi yung sabi ng Antichrist? Ibig sabihin, Ang ang man of lawlessness kasi, hindi nangangahulugan na ito na yung 666 o Antichrist. Ang man of lawlessness sinasabi dyan, may iba pa nga dyan, ang man of destroyer, doon sa pumapatay. Ang dami kasing doon na grabe ang ginawa niya. Ginawa niyang slaughterhouse ang temple. Habang winawasak, So talagang lawless. So, yung kasi salitang Antichrist kasi, tsaka yung sabing anti-God. Ano yan eh, parang ganito eh. Once na hindi ka naniniwala kay Kristo, at lalaban ka sa Kanya, lalabanan mo siya, yan. Di ba? So, Antichrist. Antichrist ka rin Isa eh. yun sa mga Antichrist. Iba kasi yung false Christ. Ang false Christ, naniniwala ka. False Christ ka lang. Yung mga false prophet, naniniwala sila eh. May Christ, kaya lang false sila. So yung Antichrist kasi, against ka talaga kay Christ. That is the Antichrist. kaya nga. Yung man of lawlessness na sinasabi, Antichrist talaga siya. Antichrist yan. Pero, Yung yung sinasabi ni Pablo dyan, yun. before na kasi marami na eh, sa Pwesto Palestine, at ngayon nga marami ng Antichrist. Sa dumating What is si Antichrist? Lord Pag sinabi Jesus ng Christ, Antichrist, doon daw- against ka kay Christ. Kaya sa mga Doon daw pala dyan, dumating yung meron ng Antichrist eh. O di, Kasi Antichrist sumasalamat yan. ka nun, Antichrist ang tawag nila ron. Sige, tuloy natin itong ating manual. Malalim pa to. Kaya nga eh. Muna natin. Sabi nga, Nandun tayo sa rebellion. Paul did not say, si Pablo raw po, hindi niya raw sinasabi, na sabi nga yung tinatawag na the secret power of lawlessness would come someday in the future o far off. Hindi niya raw sinasabi yon. No, what he said, ano sabi niya? That it was already at work.
No? Already at work. Hindi yung future. Hindi yung millennial. Di ba? Well, on that generation already at work, yung man of lawlessness, ano? As he was writing this letter. Oh, di ba? Gumagalaw na nung sinulat ito, nung 55, for example. He said, spoke of one who now holds it back, but it had not yet been revealed. Hindi already at work, but not yet revealed. No? Hindi pa lantad, kumbaga. No? In other words, the man of lawlessness was not spoken of as non-existent. At when Paul was writing these words, ano ibig sabihin nito? Yung man of lawlessness, hindi rin ibig sabihin nito na wala pa roon. No? Non-existent nung sinulat ang letter ng 2 Thessalonians o 1 Thessalonians. Diba? Andun na. Nagtatrabaho na. Oo, nag-work na, but only as not yet revealed. Oh. Nandyan na siya, at work na siya, but not yet revealed. Paul spoke of him as one who already existed, no? Already existed, but who was? Yung tanong, sino siya? For the time being, is still held back or hidden. Patago pa. Yun ang ano natin, ano, yung, kaya dyan naghula-hula na yung mga ano, kung sino. Yung man of lawlessness na yan. O, tuloy ko. Di ba? Ito, observe. No, ito raw. Also that, verse 10, pakibasa. Chapter 2, verse 10. And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Oh. And with all the deception of wickedness for those who perish, sa mga mapapahamak. Bakit? Bakit sila mapapahamak? Why? They will perish. Because they did not receive The love of the truth. the love of the truth, so as to be saved. Bakit mapapahamak? Verse 10, dahil hindi nila minahal o tinanggap ang katotohanan na sana, kung tinanggap nila, pwede sila maligtas. Oh. But because they did not receive, they did not love the truth. So, according to this letter, na pwede sana silang maligtas. No? Tuloy ko. Observe that in verse 10, the apostle describes the rebellion as something which had already happened. The rebellion, something that had already happened. Unbelieving Jews were already perishing because they already had persistently refused to love the truth so that they could be saved. So ano yung truth na ito? In connection to our Lord Jesus Christ na naman sigurado yan, di ba? Sigurado yan kasi Di ba? That is the truth eh. And you will know the truth. kasi si Pablo, John 8:32. si Pablo nagsulat, si Pablo, account ni Pablo. Si Christ may sabi. So, ibig sabihin, Oh. si Christ talaga po. And you will know the truth, and the truth shall set you free. No, the truth is referring to our Lord Jesus Christ. E meron siguro sila half-truth kay Christ. Partial truth. Ang sabi kasi Yeah. dito, Ito dito para makatapos tayo, makakaroon tayo eh. Humahaba, tsaka na muna. That is why the inspired apostle said, ito yung sabi niya, ni Pablo, for this reason, God is sending them a powerful delusion so that they have believed. Ano pinaniwala na? Believe for what? Believe the lie. delusion. Mas pinaniwalaan nila yung kasinungalingan. Di ba? Because most of the Jews of that generation
had already rejected Jesus as their Messiah. Because they have already rejected Jesus as their Messiah, siyempre, meron silang paniniwalaan kasinungalingan. Diba? God Himself had hardened their hearts in that unbelief, even as for rope. No? Ang Diyos daw po, dahil nga matigas ang ulo nila, sige, pinatigas na yung puso nila. Diba? Ibig sabihin, hindi ang Diyos ang siya nagpatigas noon eh. Matigas na talaga ang puso. Kaya hinayaan na lang. Yan, kita niyo yung termino, mayroong, di ba? Pero harden his heart. But in reality, talagang sila po, sadyang matigas ang puso. Na ang kahulugan, ibig sabihin, hinayaan na lang ng Diyos ang katigasan ng kanilang mga puso. Okay. Huwag natin ibintang kay Lord. Kasi minsan ibinibintang natin kay Lord eh. Ang Diyos ang nagpatigas ng puso niyan. Eh yun pala, kaya matigas ang puso dahil likas na matigas ang puso. Pinili niya ang katigasan. Binili niya na, di ba? Magmatigas. Kaya pinabayaan na lang. Yun po talaga ibig sabihin nun. No? Tuloy ko. The time indicators quite clearly show that Paul was writing about something that was already a reality, as he wrote. This clearly supports the first interpretation listed above. Okay? So, kilala niyo si Antiochus Epiphanes. Di ba? Meron tayong napag-usapan, di ba? Bishop, madalas mapanggit sa mga nagtuturo. Ha? Madalas na rin sa mga nagtuturo yan. Sa Maccabees, sa Book of Maccabees, yan ang hari na grabe din ng Yan. Yan panahon kaya nag-akla sa mga Makabiyan. Dahil nga ito si Antiochus Epiphanes, ang niya, Antiochus IV. Check ninyo sa kung sino yan. Grabe ang niyan. Parang man of lawlessness din yan. Sa kanyang kapanahunan. Bakit? Ipinagbawal niya po yung pananambahan sa templo ng Jerusalem. Aside from that, Pinapakain niya ng Yun. baboy yan. Israelita. yun nga, naging legal ang pagkain ng baboy. At hindi lang yun. Nagsakripisyo siya, nagsacrifice siya sa temple ng baboy. Yun ang naging cause, naging dahilan, kaya nag-akla sa mga Makabiyan. So, talagang grabe. Kaya yung kanya, para bang pagka sinabing Epiphanes, Antiochus Epiphanes, meaning to say, parang God manifested with him. Ngayon, hindi naman talaga nangyayari sa kanyang pangalan. Kaya pinalitan ng pangalan ni Antiochus Epiphanes, ginawang Antiochus Epimanes. Na ang ibig sabihin, the madman. Ang masamang tao. Yun na yun. Naging alias niya na. So, check niyo yun, ha? Epiphanes means God Yan. manifest, but many of his enemies mock him by calling him Epimanes. Epimanes, The ano? madman. Yun. He is most famous in Jewish history. He tried to force Hellenistic culture and religion on the Jewish people. He discredited the temple in Jerusalem by setting up the altar of Zeus and sacrificing unclean animals in 167 BC. Okay. Oo, di ba? Sabi nga, ito nga, he outlawed Jewish religious practices. Pinagbawal niya yon. Tapos he desecrated the second temple and erected an altar to Zeus Olympius, no? So, another one, aside from that, sacrifice pigs on the altar, considered an abomination by the Jews. Ano ba yan? Pagan siya? Pagan siya. Hellenistic. Oo. Ano siya? Okay, so, punta tayo. The rebellion. Yan na, rebellion. The Greek word in verse 3, which translated rebellion, yun na, yung falling away, apostasy. So, ibig sabihin pa, rebellion. In the ESV is, yun nga, ito, apostasy or apostasia. It is more commonly translated as apostasy, which means a fatal falling
or turning away from the God of the Bible. No, fatal. Fatal, ano na yan, ano? Dinamatay loob. Oo, falling. Ayan nga, turning away from the God of the Bible. It is interesting to note, however, that in the Greek version of the Old Testament and in some New Testament passages, this term is also used to mean divorce. No, yung salita po palang ito parang Divorce. ano? Parang gano'n na, yung ano mo kanina. Pagtalusira o paghiwalay. Pag Pakikipaghiwalay. Yun, parang gano'n, ano? So, basa nga yung page 64, That paragraph is very 1. significant because in biblical language, the greatest divorce in history was the severance of the bond between the nation of Israel and God. But either way, we take this Greek word, the historical event that it refers to was indeed both an apostasy and a divorce. It was also a momentous event prophesied by our Lord in Matthew 23. Think of the woes pronounced by our Lord and predicted to happen in that generation. And already they were coming to pass when Paul wrote this letter. Time after time, the Jews to whom Paul went first with the gospel message rejected his demonstration from the Old Testament, the scriptures, that Jesus was indeed their promised Messiah. But what usually happened was that they stubbornly refused to receive the truth so that they might be saved. Therefore, God was already sending them a strong delusion so that they would believe the lie. Therefore, Paul could already say, the wrath of God has come upon them at last. Or, as in some translation, to the uttermost, it was near, even at the doors, the dreaded hour of spiritual darkness, in which a vast majority of the Jews would be cut out of their own olive tree. Truly, this was the great apostasy and the great divorce that no other event in history can equal. So, ano sabi? Nalala ko na, sabi ng John chapter 5, verse 39, in connection to the Jews, ano? Sabi roon sa kanila, you search the scripture because you think that in them you have eternal life. It is this that testify about me. So, naniniwala naman sila sa scripture, ano? Lalo na sa 5 books of Moses, ano? Pero, sinasaliksik ninyo ang kautusan nung sinabing scripture referring to Old Testament scripture. Tama? So, tapos bakit yung sinasaliksik? Because you think that in them you have eternal life. No? Dahil sa iniisip niyo sa pamamagitan niya, makakaranas kayo ng buhay na walang hanggan. Pero sabi ni Christ, it is this, the scripture, no, that testify about me. But the problem, you did not consider me. Diba? So, yun ang sinasabi ng ano. Ngayon, dito, ano raw po yung rebellion? Rebellion na pinag-usapan natin. Sabi nga, that is very significant. Bakit? Because sa biblical language, the greatest divorce in history was the severance of the bond between the nation of Israel and God. No? Parang ano pala yun, no? Yung apostasy na yun, parang divorce, ano? Parang nagdideklara ng pakikipaghiwalay. Ayaw pa naman ni Lord ng ganon. Abandon mo. So, but either way, we take this Greek word, the historical event that it refers to was indeed both an apostasy and a divorce. No? It was also the momentous event prophesied by our Lord Jesus Christ in Matthew 23. Think of the whos. Kanina yung binanggit ito mga whos na to. Mga scribes ito eh.
mga Pharisee or Pharisees, mga leaders ng iglesia, ng simbahan. Diba? Matitindi yung kanyang mga rito, banat na, no? Talagang galit na galit ang Panginoon sa kanila. Diba? Bakit kaya galit? Bakit? Kaya naputol sila eh. Ha? Ha? Ang kagandahan niya, naputol sila. Hindi, bakit galit? Bakit nga galit? Bakit po galit? Oo, bakit galit? Ang Panginoon sa kanila. Lalo pa tinigil ang Diyos eh. Kasi nandiyan na no? Nandiyan na ang Panginoon Jesucristo, pero sila yung nangunguna, no? Sa hindi pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoon Jesucristo. Matigas ang puso. Oo, di ba? Yun ang mga naging kadahilanan. So, sabi nga, Santa Makmak yun na, no? Nauso, no? Ngayon nila yung katotohanan ng matigas ang puso. Oh. So pronounced by our Lord and predicted to happen in that generation. And already they were coming to pass when Paul wrote this letter. So ilang taon po nung binanggit ni Christ, nag-prophesy siya, like for example, 33 years old siya. 33. Tapos ang Thessalonian, 55. Tama ba? 33, The 33, 5, 20, ilang years? 22. 8. Parang ganun, 22 ang pagitan, ano? Mula nung nag-prophesy ang ating Panginoon Jesucristo, and then naisulat ang Thessalonian. Nung maisulat ang Thessalonian, meaning to say, bago naisulat yan, may nangyari. May history. So, hindi natin alam kung ilang taon ang nakalipas mula nung isinulat. Yun yung ano, no? Tapos nung 55 na, alam mo, 55, ito na, naisulat. Yung 70 AD naman, 15 years. Yun yung istorya. Oo, di ba? Sa Jerusalem Institute, hindi lang pala si Josephus ang historian ng Historian, oo. Si Josephus kasi lang ang sikat sa atin. Pero sa kanila, ang daming mga historian na may sila niya. Parang oral tradition, ganon. Mahalaga kasi istorya na yun. Okay? Tuloy natin. Time after time, the Jews to whom Paul went first with the gospel message rejected his demonstration from the Old Testament scriptures that Jesus was indeed the promised Messiah. No. Kaya nga, uses the scripture. Carefully. John chapter 5, verse 39, di ba? So, sa pag-aakala ninyo na magtatamo kayo ng buhay na walang hanggan. Oh, hanap kayo ng hanap, saliksik kayo ng saliksik. Eto ako. Ayaw nyo naman ako kilalayan. Hindi nyo ba alam na ang sulat ni Moses, it testifies about me to our Lord Jesus Christ. Ba't kaya hindi nila Hindi nila matanggap yun, yung katotohanan na yun. Pride na kasi ang Pero naniniwala sila sa Messiah na meron na. Makita naman miracle ng Lord. Tayo na makita lang ng nagpagaling. Akala mo parang mga di ba? Pinahayag ng mga yuno. Yung pala, si Jujin. Hindi kaya bishop yung kasi di ba sabi Bisaya ni dumating na sa kanila. Kayapas, Sila yung tumatanggi sa ama at anak eh. sabi ni Kayapas nung may sino ka daw mas may kausap niya, sabi niya, saliksikin mo ang kasulatan kung may ipinanganak na propeta galing dyan sa Nazareth. Oh, Nazareth, parang. Kasi ang inaano nila si Jesus, taga Nazareth eh. Kaya siguro yun ang nagpatigas sa Hindi nila nalaman na si Jesus pinanganak sa Bethlehem. Bethlehem Ephrata, di ba? Oo. Ito bilang kayo siya ng Nazareth. Kaya nga. Akala ko doon siya. Doon na raw, minus na sa karaan. Baka siya yun sa nagpatigas ng nila. Baka puro tayo baka. Kaya wala tayo kaya. Baka wala tayo. Ang hirap mo po. Wala na tayo dun. Merong isang nag-testimony na Hudyo. Posibleng totoo kasi hindi lahat ng Hudyo ay naniniwala sa entire 37 books sa buong Old Testament, 39 books sa Old Testament. Ang kanila, doon lang sa first 5 books. Oh, first 5 books talaga. Hindi sila nabasa. Ngayon, meron isang Hudyo dito na nag-testimony na tumanda na ako ng ganito bilang Hudyo, hindi ko nabasa ang
patungkol sa ang New Testament pala ay para sa amin, hindi para sa Gentiles. Hindi daw niya nabasa na nasusulat ito sa Jeremiah at saka sa Isaiah. Ngayon lang daw niya nabasa. Kung nabasa daw niya ito noon, Anong anong talata? Jeremiah ano? Jeremiah chapter 31, nabasahin, iparinig ko sa inyo yung ano man. Covenant God's promising to us Jewish people. Sadly, many Christians don't know this about Jesus. I was 50 years of age. 50. Going to synagogue all my life. 15. 50. 50, Psalm Jeremiah. 22, Isaiah 53, Jeremiah 31. Jeremiah 31. Verse Jeremiah 31, I read an amazing statement. Buong chapter yan. Jeremiah 31, our side of the Bible says, God says, lo, the day is coming when I will enter into a new covenant Oh, with the New house of Testament. Israel, house of Judah. A new covenant God's promising to us Jewish people. I was raised to believe that the new covenant was for Gentiles only, not for Jews. And here is a promise Yung ano from pa the yun, God not for the saying, Jews, ano? Hindi niya nabasa. into us a new covenant. Sino yan? Anong ano? I was astonished, but I'd never known this before. After a while, I turned to the last Mostly kasi Pentateuch sila eh. For No? Jews. Ano pa ang versikulo niya? Yung kasi, Ano pa ang versikulo niya? 31. Ilagay na lang ni Pastor Hindi, sa bayan mo na lang GC yung, natin. basahin mo na lang yung Pasa ko na lang 31. sa... Sa GC natin. Pasa ko na lang to, pasa ko na lang to. Sige, panoorin na natin mamaya. Ano kasi to, nung binasa ko to noon pa, nakita ko, doon ko rin na-discover, sige ako sa church na, doon ko lang din na-discover na ang New Testament ay hindi talaga dinesign para sa mga Gentiles. Ang New Testament ay prinamis according to the book of Psalms, the book of Jeremiah, at saka sa Isaiah 53, para sa mga sa Jewish nation. Doon ito sinulat ito nung time ng 537 yata AD, noong kinugtog sila ni Nebuchadnezzar. Tapos 80 years silang na-banish, nawala ang Israel dahil kay Nebuchadnezzar. Noong sila'y bumalik na, no, wala silang ibang pinanghahawakang Biblia, kundi yung first 5 books lang. Hindi nila alam ang book of Psalms, hindi nila alam ang Isaiah 53. Kaya wala silang alam dito sa sinasabi na Isaiah 96. Wala silang alam dito na magbabago ako ng tipan. Maglalabas ako ng bagong tipan sa Israel. Kung saan, hindi na nila kailangan turuan pa ang kanilang mga anak. No? Kasi sa Old Testament, sa Deuteronomy, isusulat niyo sa inyong doorpost, itapalin niyo sa inyong ulo, tuturuan sa mga anak. Dito hindi daw niya nabasa ito, na hindi na kailangan kundi itatatak na lang sa kanilang puso ang Sa isip at sa puso. Hindi daw nila nabasa ito. Kung alam daw nila na ang itong New Testament ay para pala to sa kanila originally, hindi daw sana sila tumalikod. Hindi sana nila tinanggihan si Jesus Tingnan sa Christ. inyo. Oo. Para At napunta sa tuloy, Gentiles. napunta na sa Gentiles. Kaya by grace tayo. By grace talaga tayo. Sinuko naman tayo. Naalala niyo yung isang babae na humihingi ng yung anak ko. Parang nakita sa kanila yan, kaya rin pinakwin na eh. Yung Kaya nga sinabi ko pa ito, mula sa inyo, pupunan ng kaharian. Sabi ni Ito yung Jesus, ng mga anti-Christ. sabi ni Jesus, sinanggihan siya eh. Kasi hindi naman siya Hudyo. Sabi niya, ang pagkain para sa mga anak lang. Sabi ng babae, di ba, pero maski yung momo, kinakain din ng mga aso. Hindi niya pinamimigay sa aso. Ano sa Isaiah 9, malinawan na sila. Para talaga sa kanila lang yun. Kahit yung Yung sa daan papuntang Emmaus, yung dalawang ng Panginoon kasama niya. Yun nga, hindi nila nakilala nung nabuhay yung Panginoon sa gusto, hindi nila nakilala. At sabi nga ron, nung nakilala na lang nila, nabuksan yung kanilang mga pagkaunawa at yung mata nila, nung binigyan sila, pinagpira-piraso na ng Panginoon yung pinapay. Meron talagang pagkakataon na hindi pinapahintulutan ni Lord na makakita yung dapat makakita. Minsan hindi ikaw yung tao. Sinag ko yung video sa ASOL tsaka sa Pantas. Mahirap naman kasi unawain talaga sa panahon nila.
Mahirap yun unawain. Kaya ngayon sila, Oo. kasabay na nilang naglalaan sa Napakaswerte lang Jesus natin. Hindi nila naupang Lalo pag mga noon pa lang kayo na tayo, hindi naman sila. Kahit nga sa panahon natin, nahihirapan tayo. May mga Hindi ko- interpretasyon. Kung yung mga scribe na, na wala nang ginawa-aralin, Talagang ano eh, no? hindi nila na, Kasi kalooban na ng Diyos yung masusunod eh. Si Lord ang gumawa sa Pati kanila. kung babalik lang Hindi natin. naman, ano eh. Kalooban niya, hindi kalooban ng May kahit sino. makapangyarihan na Yan, yan yung ano natin eh, no? Like for example nga, Day of the Lord. For so many years, nababasa natin Day of the Lord. Second coming kagad iniisip natin eh. Kaya nagkagulo-gulo na eh, ang interpretasyon eh. pero ako sa totoo lang ayaw mo mag-interpret ng Bumakas na yun. hindi ko alam. Di ba? Hindi ko lang alam. Yung mga matitinding ano, Siyempre, hindi namin natulog pag di mo pa alam. Pag hirap naman marunong yun ang nun. sinasabi ko, the day of the Lord. Pero yun pala eh, iba pala kahulugan ng Day of the Lord, hindi pala second coming. Judgment Day. Pagliligtas. Pagliligtas sa ano, pagkakataon. Anyway, Yung sabihin hindi siya. Ang day of the Lord, Christian. Ah. hindi lang pala isa. Oh, marami. Ang daming talata. Mula Old Testament pa lang. Continuous. continuous. 24 hanggang sa Book of Revelation, hanggang doon sa ano. Yo, eh. Diba ang day of the Lord? Yo. Judgment Day. Day of the Lord pa rin. Baka nga ang Day of the Lord simula ng 70 AD. Kasi, Kaya tama yung ano, wala. hindi siya Kung yan ay present, judgment, hindi siya- siyempre, Hindi rin siya futuristic, kundi progressive yung Day of the Lord. Nangyari na noon, nangyayari ngayon. kasi kailangan mo pati kay Hitler. So, ibig Oo. sabihin, Ngayon, dumating diba, si Christ. ang Israel laging binubumulinahan. At ang mga masama, o tingnan mo ang Iran, ang Syria. Pinag-ikot-ikutan sila. Di ba? Kasi, di ba, mauna Hindi pa sila yung... na ano, ang tagal-tagal na giniganap. Pero sila sila. Mauna mo na yung apostasy. Patuloy na nangyayari yung apostasy. Hindi, nangyayari na. At patuloy na nangyayari. Ayun man ang lawlessness. Wala. Sa- Dati nga sa Marami na nga. Marami ng manufacturer. Kasi Hindi pa dumating talaga yung pinaka... Sino ano? Sino ba talaga ang man of lawlessness? Yung pinakamasama. Hindi ko may manok kasi Yung nga eh. pinaka ano kasi. Sabi ito, Tayong tatay yung upo yun eh. Kaya pag nakita ko yung manoblones, baka kumakapag. Third temple kasi. Natatayong mundo yun. Ang man of lawlessness ba figurative o literal na tao? Literal na tao. Yan. Literal na tao to? Ano nga. Ito, pag-usapan pa lang natin. Yan. Kasunod eh, oh. Sige. So, merong ano, Dali natin. Pwede pa ba? O ano oras na? Kaya pa? Next time na mission Meron ka lang, nila, hindi po kailangan namin sa Pastor. Okay. Hindi siya. Bishop. Pag pinagpatuloy natin ito, mamibitin lang tayo. Oo. Okay. Okay lang. Tama naman na tayo sa damaro gawa na kinggo. Oh, eh, may ano pa eh, may gawain pa, di ba? Meron pang gawain kailangan Bishop Al. Kung sino mga gusto magpunta doon. Kabataan, o sino man. Ay, ngayon. Oh. Actually, alauna yun, eh, pero alas 2 na ngayon. Pwede naman bumabol, ano. Siguro ang ganyan naman na lang muna tayo. Sige. Hindi siya kasi Oh, mabibitin. babalikan natin yung yung rebellion. O sino nagrebelde? Tapos man of lawlessness. So, ang man of lawlessness ay hindi figurative. Tao. Tao talaga. Tara. Bishop, mauna kami. Merong... Oo nga, kaya nga. Magpa-pray muna tayo. Sige, pray na muna. Ikaw na po. Sige, let's pray, Lord. Maraming pong salamat, David ng Diyos, sa aming mga deliberations, sa mga bagay-bagay na malayong pinag-aaralan namin from 2,000 years ago hanggang ngayon. Patuloy kang maghayag sa amin ng aming mga kuro-kuro, ang aming mga paniniwalaan ay batay sa katotohanan mula sa iyong banal